Magandang araw sa inyong lahat mga kababayan. Ako si JDB, ang inyong abang lingkod. Pag-usapan natin ngayon ito. Ito naman po yung kanyang sagot ha. Ako na-expect ko rito sana binoljak niya si Digong dahil sa pambabastos sa kanyang ama. Ngayon, ito ang sabi niya ha. Ang aking ama pareho ni dating Presidente Duterte. Itinataguyod yung independent foreign policy. Wow, talaga lang Yun bang ayaw mo sa Amerika? Ayaw mo sa western countries, pero gusto mo etong dalawang mga katropa ni Joe Masison, etong mga komunista. Kunwari ayaw, galit ka sa komunista, pero ang iyong tinutropa, mga bansang komunista. I have nothing against Vladimir Putin. Idol ko nga yun Pero ang pinupunto ko dito, yung inconsistency, di ba? Ayaw mo sa komunista sa bansa mo, pero loves mo ang mga komunista sa labas ng bansa. Ano ka? 'Di ba? Kasi para ho sa isang sosyalista na magkakaroon ng ganyang klaseng compromised thoughts, eh, naku, ewan ko na lang. Okay, so going back, sabi niya ang aking ama pareho ni dating Pangulong Duterte, itinataguyod yung independent foreign policy at ito nga parang masyado tayong kumikiling sa Amerikano. Madam Amy, dahil ba in-check ang jowa mo ngayon? Huwag tayong magpapagamit. Huwag na tayong kakampi. Ito na yun sinasabi ko lagi ah, she was actually speaking about neutrality. Okay, indirectly, she was advising PBBM na mag-neutral ka. Yung foreign policy mo towards United States and China, gawin mong neutral. Now, ano po ba ang mangyayari sa atin kapag nag-neutral tayo? At oras na itong dalawang pinangangambahan naman ng marami at maging ni PBBM na sabi niya nga, bumahing lang ang isa dyan, nako, mabubura tayo sa mapa. At ang atin pong location, tayo po ay nasa pagitan. I already explained this sa geopolitics. Kapag nagkagulo yan dalawang yan, kailangan ng China na makatawid sa Taiwan at kung merong heavy resistance doon, kailangan nilang makatawid sa Pilipinas. Okay? At kung tayo po ay neutral, siyempre, kung sino yung maunang pumasok dito, babakbakan ng isa. Kasi ang Amerika at China, kailangan nila ang Pilipinas ma-overrun and then makontrol nila ito. Sapagkat ito po ang gate. For China, they will use us, they will open our country sa paglabas-pasok ng mga armas nila para pang-ambush diyan sa Pacific Ocean against the United States forces and Australian forces and other allied forces na tutulong po sa Taiwan at diyan po ang pagdaan. Ganon din dito po yung ibang mga dadaan diyan sa South China Sea, 'di ba? So talagang harang na harang lalo na pinakaimportante itong parte ng Pacific Ocean. Now, for the United States of America, kailangan din nila tayong bombahin. Kailangan nila tayong atakihin because of the presence and control of China. Yun lang, the mere presence lang ng China, kailangan nila tayong saktan ang ating bansa. Kawawa yung mga nandoon. Kawawa itong mga makachina na magpapakaalipin. 'Di ba? Kasi kailangan ng Amerika na makontain ng China na hanggang South China silang tayo magbakbakan. And then i-push back namin kayo. Then eto na. Either you surrender or we will destroy China. Ganun 'Di ba? Hindi ako pabor na magkaroon ng digmaan. Okay? Hindi ako pabor magkaroon ng digmaan. Wala po sa mga katulad nating mga ordinaryong mamamayan. Ha? Wala po sa atin ang panalo. Mapa-Inchik ka man, mapa-Pilipino, madadamay tayo at hindi natin 'to magugustuhan. Pero 'pag dumating 'no, worst na pangyayari, yung sinasabi ni Amy,
Maganda yung technique niya, eh, 'no, sandwich technique, eh, para hindi gano'n kapansin-pansin. Eh, papansin ta maepal tayo, napansin natin ang kanyang sandwich technique, 'di ba? Ibinalad niya na naman sa atin ang tatay niya at ikinumpara niya kay dating Pangulong Duterte. Napaniwala niya, eh, mahal na mahal ng, mga Pilipino si Daddy Diggs, oo. At, katulad rin ng kanyang ama, mahal na mahal ang mga loyalista at tinataguyod daw yung independent foreign policy. Sabay advice na, huwag tayong kakampi, huwag tayong pipili, eh, di neutrality 'yan. Ano kasunod nito? Pagka ganyan na sinabi na ng pangulo, tama ate ko, neutrality tayo." Oh, tanggalin mo na yung, Mutual Defense Treaty. Hindi naman kailangan ng concurrence diyan ng Kongreso. Ikaw lang, sapat na. 'Di ba, napakadali, eh. Napakadaling buwagin ng international agreement, sa totoo lang. Okey, sabi niya, "Wala naman tayong kaaway." Ay, plastic 'to. Wala raw tayong kaaway. Kapag inaaway ka, 'di may kaaway ka, 'di ba? Kapag sinasagasaan ng iyong interes, inaaway ka. Parang bakuran mo 'yan, tinatapunan ka ng basura, hmm. Tapos pinakikialaman kung saan ang mga lakad mo, ah, doon sa pampublikong daanan na kanila palang kini-claim, 'di ba? Niyuyurakan na ang iyong, pag-aari, tapos yung iyong dadaanan hinaharangan ka pa dahil inaangkin pa nila. Hmm, Grabe, plastic 'tong atin ni BBM. Wala raw tayong kaaway. O sabihin na natin wala tayong kaaway pero may nang-aaway sa'tin. Sabi niya, "Bakit tayo makikipag-away sa China? 'Di naman tayo nakikipag-away sa China." Ang ginagawa lang ng ating presidente, pinalalakas ang ating depensa, ang kakayanan natin sa depensa. Dahil ang kaibigan ni Aimee na China, kaibigan nila ni Digong, ay nagbabanta na aatakihin talaga nila by this 2025 or 2027 ang Taiwan. At kailangan nila masiguro ng, China na neutralize ang posisyon ng Amerika sa Pilipinas. At kung wala po ang presensya rito ng mga Amerikano o ng ibang mga kaalyado natin at talagang limitado ang ibibigay, kumbaga ipapaubaya sila sa ambush site. 'Di ba na kapag nag-neutral ka, gaya ng sinasabi ko, mag-uunahan lang ang mga 'yan sa pagpasok at pagkontrol sa atin, 'di ba? At ang problema, malamang sa malamang mauna ang mga Tsino. May naka-ambush position na sila. Oh, so etong mga nandito sa may parte ng Guam, galing ng Hawaii, mapapalaban po rito sa ating parte, sa Pilipinas. So tayo ngayon, ang isa sa kinakailangan nilang durugin, 'di ba? Madadamay po tayo. Katulad ng sinasabi nila noon, nung World War II, hindi tayo dapat nadamay sa giyera. Nadamay lamang tayo dahil nandito ang presensya ng mga Amerikano. So ngayon gano'n din po. Madadamay po tayo sa giyera ng Taiwan at China na talagang ini-insist ng China 2025 or 2027 gagawin namin 'yan. At hindi nila mapipigilan naman ang katotohanan na maiepal, makikialam ang Amerika para protektahan ang kanilang interes dito sa Indo-Pacific, 'di ba? At 'pag nakalusot 'yan, hindi niya naiisip. Yoong, Benham Rice or Philippine Sea, magiging literal na China Sea na naman 'yan, 'di ba? Aangkinin nila 'yan sa atin. Oh, nakakatakot maging presidente ito. Matalino, pero ginagamit ang katalinuhan sa liligaw ng mga mamamayan. Sabi niya, "Hindi tayo dapat sumasama dito sa mga geopolitical games." Ay, graduate ka ng law. Alam niyo, naniniwala na ako na naniniwala na po ako na wala 'tong, college preparatory. Wala siyang nakapag-law siya pero wala po siyang diploma na nagtapos ng kolehiyo. Kumbaga pinayagan daw po siya ron kasi ng, dean ng UP o dean ba o ng, chancellor na pumasok sa College of Law.
Tapos kailangan niyang i-produce ang kanyang diploma para po siya payagang maka-graduate, or else ang kanya pong mga pag-aaral doon is considered void from the very beginning or void ab initio. Kasi hindi niya na-meet yung prerequisite, which is yung 4 years preparatory niya. Wala. Kaya siguro hindi niya alam ang history. Hindi kailangan nito, sino ba advisor nito? Bakit hindi ito pinaliliwanag sa kanya ang geopolitics? O kahit na lamang po yung itsura, 'di ba? Ng lugar natin. Hindi raw tayo dapat sumasama. Oo, para pag oras na palaban tayo, yung mga Navy natin, tatanga-tanga. Hindi nila alam kung alin yung parteng malalim at mababaw. Na hindi nila alam ang mag-maneuver, 'di ba? Alam lang nilang gawin mangisda. Okay, sabi niya, ito pa. Ah, itong mga tensyon nila, hindi naman tayo kasangkot diyan. Hindi naman tayo nakikiaway. Bakit tayo inuobliga na pumili? Huwag tayong pipili. Lahat naman 'yan kaibigan. Kala ko lahat naman 'yan nakakaloka, 'di ba? Wag na tayong pipili. Ito po yung payo niya kay PBBM. So kumbaga parang, "Oy, ading, umalis ka diyan sa Jumerica, huwag ka sumali sa tripartite. Hayaan mo sila." 'Pag ipinabayaan niya 'yun, ang China ang mamamayagpag dito sa atin, 'di ba? Oh my God, Senator Amy Marcos. Ito pa ha, sabi niya, ah, Senator Amy Marcos is ready and willing to go to war. Sabi niya ha, the war against hunger and skyrocketing prices. Wow! Grabe ang pagmamalasakit ni Amy, no? Pakakainin niya siguro ng Nutriban ng mga Pilipino. Ayan, sabi, si Senator Amy raw po ay nakahanda na sumabak sa digmaan. Pero sa digmaan daw po ng gutom at pagtaas ng presyo ng mga bilihin, yung mga basic commodities. Okay, gusto ko lang sana pong itanong, Senator Amy Marcos, pakiparating sa kanya, o kayo na rin po ay magtanong, papaano po mapapababa ang mga presyo na nitong mga basic commodities? At ito pong sinasabi mong giyera laban sa kagutuman, paano po ang gagawin natin? Okay? Ang sagot, hindi po yung pagpapakain ng Nutriban sa isang araw, ilang piraso, tapos pipicturean ninyo only shots. Kada subo at lunok, may picture for publicity. Okay, so hindi po yun. Ang tanong, paano po gagawin ito? Dahil ang global trend, nagtataasan ng mga presyo dahil po sa mga iba't ibang mga factors gaya ng giyera, 'di ba? Diyan sa Ukraine, yung Ukraine-Russia war. Tapos yung sa Middle East lalo na, lumalaki yung gastusin dahil po yung pagdaan sa Suez Canal hinaharang agad nitong mga bandido diyan sa Sudan. Hmm. Now, Sudan ba 'yun? Ano ba 'yun, yung sa bandang ilalim ng ano, yung magulo na bansa sa ilalim ng Saudi Arabia, 'di ba? Inaatake nila yung mga barko lalo na kapag western countries. At saka Israel. Okay, ito sabi, in a TV interview Friday, April 12, 2024, the senator stressed every Filipino family's priority now is fighting inflation and being able to put food on the table for their loved ones. Tanong uli, Senator Amy Marcos, paano labanan ng inflation? 'Di ba? Ilang taon na 'to na senadora pero hindi pa natin, wala pa siyang naisusulong na kahit ano pong hakbangin, 'no, I mean, panukala para po sa hakbang para labanan ang sinasabi niyang inflation. Puro fighting inflation. So, papaano, 'di ba? Ang inflation natin bumaba ng todo-todo. Pero ito po ay hindi po garantiya na bababa ang mga presyo ng bilihin. Ang magandang dulot lamang ng pagbaba ng inflation rate ay isang assurance na hindi po mangyayari yung skyrocketing ng mga presyo. Na yung pagpapatuloy, yung continuous skyrocketing ng mga presyo ng mga basic commodities natin. 'Di ba?
pa, ah, ang hirap-hirap ng buhay. Ang hirap-hirap ng ating buhay ngayon. Pati bigas problematic. Akala ko maghahanap din ng 20 pesos na bigas 'to, eh. 'Yun ang tutukan natin, 'di ba? Ang laban sa gutom, ang unahin huwag yung laban sa mga kapitbahay, sabi niya. Sige, Senator Amy uli, papaano po? 'Di ba? Anong gagawing natutukan? Sige nga, papaano? Baka sabihin niya mag-import tayo ng maraming bigas. Okay. Tapos ano, alam niyo pinakamagandang gawin talaga po ng gobyerno, yan, para bumaba talaga yung ating, yung mga presyo ng bigas, bumaba ito ng mga nasa 15%, tanggalin nila yung taripa. Oo, totoo, tanggalin nila yung taripa na pumapalo po ito ng, nasa 15 up to 35%. 35% ang, taripa kapag binili nila ito sa tinatawag po na ano, na non-contracted. Pero doon sa contracted or in-network kumbaga, galing sa ano, sa kapwa ASEAN natin, nanggaling 15% lamang po ang pinapataw na taripa. Paglabas po diyan ay mas malaki na. Halimbawa, kukuha tayo sa India, so 35% ang taripa. So, 'pag tinanggal po natin ang taripa, 'yun pong lagpas sa 10 billion na kinita ng gobyerno sa taripa ay mapupunta po ito sa mga magsasaka na nagmamay-ari ng lupaing sakahan na hindi po hihigit sa 2 hektarya. Yan po ay para sa RCEP, yung Rice Competitive Enhancement Program na hanggang ngayong 2024 na lamang. 'Di ba? Oh, inunahan ko na si Amy, baka di niya alam eh. Oh. At yan, pagka ganun po yung nangyari, dahil hanggang 2024, talagang bababa po ang presyo ng bigas natin. Okay? Ang problema na lang natin dito ay kung magtaas ng presyo o hindi magbaba ng presyo ang mga suppliers natin dito po sa ASEAN na kinukunan ng bigas. Okay? Now, abangan natin yung pagtatapos niyan, kung anong gagawin ng gobyerno. Ngayon, sabi niya rito, the Philippines overall inflation increased to 3.7% in March 24, from 3.4% in February 2024, according to data from the Philippine Statistics Office or PSA Authority. Yan. Sabi niya, mainly caused by slower year-on-year reduction in vegetables, plantains, and cooking bananas, among others. Okay, ito pa. Marcos chairs the Senate Committee on Foreign Relations. However, he stressed Filipinos are right to stand their ground against bullying in the disputed waters. She adds advocating for a peaceful solution to the crisis does not mean giving up on our claims. Ano nga yun eh, hindi rin nila pinaliliwanag ni Amy, ano yung peaceful solution, 'di ba? Kasi yung pakikipag-usap sa China, para po mapakinabangan natin, ang ating, EEZ, ipapasok na naman nila ang status quo na pinagmamalaki ni dating Pangulong Duterte at nito ni Amy Marcos. Ang status quo, ito po ay very advantageous lamang or favorable sa China, but not for the Philippines. 'Di ba, isipin mo, mabubulok ang BRP Sierra Madre, hindi natin pwedeng palitan. Na hindi pwedeng magpatrolya ang Philippine Navy, just the Philippine Coast Guard, na ini-insist ni Robin Padilla ang civilian lang. 'Di ba, civilian in nature. Oh, grabe. Ito pa, hindi ko sinasabi na kailanman i-atras natin ang ating karapatan at yung ating teritoryo. Ipagtanggol natin yang sinumpaan namin. Ipagtanggol natin yang sinumpaan namin bilang opisyal. Ipagtanggol ang buhay at kabuhayan ng bawat Pilipino. Naku, napaka-general naman ito. 'Di ba? Napaka-general naman 'itong sinasabi niya. Yan. Sabi niya, hindi ko sinasabi na kailanman i-aatras natin ang ating karapatan. Okay, pero yung wala kang gagawin, Amy, dahil sa neutrality na sinasabi mo at isusulong ng China at malamang ninyo ang status quo, eh, yan po indirectly na pagsuko.
'di ba? Dahil anything na nag-agree ka, na pabor doon kasi walang isusulong ang China na pabor po sa atin. Obviously, pabor 'yan sa kanila. Oh, ngayon 'to pa, sabi niya, "Ang ayoko talaga na kahit kailan malagay sa alanganin, mapinsala ang sinumang Pilipino." 'Yan. Kung malalagay sa alanganin ng Pilipino sa Palawan, sa Batanes, saan man sa Zambales, lahat 'yan abay talagang aangal ako. Ipagtanggol natin ang bawat isa at iwasan ang giyera. Yun. So kapagka nalagay daw po sa alanganin, well, sa ginawa ba ng ama niya, hindi pa ba nalalagay ang mga 'to sa alanganin? Ay, ng ama niya, sa ginawa ng, yun nga, ama niya si Digong, si Daddy Diggs. 'Di ba, hindi pa ba nalagay sa alanganin? Ayokong tawaging jowa, loko-loko yung iba jowa raw ni Imee, hindi, tatay lang, Daddy Diggs, 'di ba? Nalagay na sila sa alanganin, eh, 'di ba? Tingnan niyo, ha, pinasok niya kasunduan na po, "Sige, payagan ko mag-isda-isda dito ang mga barko ninyo sa iised namin, pero payagan niyo kami mangisda naman dito sa Scarborough Shoal." Ang liit na lugar, kapalit ang buong iised natin na sabi nga niya, eh, coexistence, ano, co-ownership. Ay, sabi, aangal daw po siya. Ah, Ipagtanggol natin ang bawat isa at iwasan ng giyera. Wow, papaano 'yun, 'di ba? Marcos reiterated calls for a multilateral approach with all claimant states, namely Philippines, Vietnam, Taiwan, Brunei, Malaysia, Indonesia, and China, to maintain peace in the region. And aside from constant dialogue, she proposed joint patrols by these states may be conducted in the disputed waters. Natural, 'di ba? Pero ano pong itsura naman nito na magpapatrolya rito sa EEZ natin, mga Vietnamese, mga Inchik, mga taga-ibang bansa, 'di ba? Tapos ano magiging itsura rin sa kanila kung gano'n ang gagawin natin? Anak ng putya, 'di ang laki ng gastos po niyan sa gasolina ng mga barko, 'di ba, tama? So, ikutin mo hanggang do'n sa may China, yung mga ganyan. Sira ulo rin 'to, eh. Ba't hindi ba do'n na lang tayo magkanya-kanya tayo? Do'n kayo sa mga EEZ ninyo, bantayan niyong maigi at kami rin bantayan namin ito, leave us alone China. Dahil hindi naman namin panghihimasukan ang inyong EEZ. Magkita-kita tayo sa international waters, mangisda tayo do'n. That's it, 'di ba? 'Yun ang maganda. Hindi yung, joint patrol. Ewan ko kung pinag-isipan 'to ni Imee, sinasabi niya, eh. Diyos ko, pagjo-joint patrols, dun pa raw sa disputed waters. Exactly. Plastic to the max. Si Miss Amy Duterte. Yan, i-tape bunganga, walang galang sa kapatid. Sa bagay, lakso siya. Sabi ng taga Ilocos. Hala, grabe. 'Di ba? Buti may Justice Carpio na madalas na interview na nakakatulong sa paglilinaw ng sitwasyon at katotohanan at pagtulong sa administrasyon ni PBBM. Correct. 'Di ba? Pabayaan na lang si Imee at si Imee Best Actress, ang iba ay best sa stress. Urang ang bayag ni Duterte sa China, takot sa giyera, sangla ang WPS, 'di ba? Ay nako, sabi, "Incompetent sounds, though, but, folds his cards right away." 'Yan. Ang Luzon katabi ng China, yung Davao nasa dulo, kaya ganyan kami, ah, vocal sa West Philippine Sea, 'di ba? Ang layo naman kasi talaga, eh, sabi ni Digong, kaya kay Digong balewala yan, wala siyang pakialam kung anong mangyari sa West Philippine Sea. Okey lang yun kung siya po mayor lang. Pero kung ikaw ay presidente, buong Pilipinas, 'di ba? Eh, dun palang nagpapakita na talagang walang pakialam. O tignan niyo, gustong ihiwalay ang Mindanao. Nung presidente siya, 'di ba? Trip nila federalismo, kaya naman pala semi-paghihiwalay kumbaga ang planong gawin. Alam niyo sa ginagawang ito ni dating Pangulong Duterte, posible po ito na, alam niyo yun, puwede itong ipasyukli ng mga incheck ng China, yung ginagawa niyang 'to, sa totoo lang, 'di ba? Ang masaklap, mabibintang 'yan kay PBBM. Hmm. Okey, so iwan muna natin 'yan. Ang,
Taksil na ate. At saka eto pa yung inayawan niya, oh. Hmm, 'di ba? Ay, teka. Ayan. Sabi rito ha, facing the complex challenges of our time requires concerted efforts on everyone's part, a dedication to a common purpose, and an unwavering commitment to the rules-based international order. This is a meeting that looks ahead as we deepen our ties and enhance our coordination. We seek to identify ways of growing our economies and making them more resilient, climate proofing our cities and our societies, sustaining our development progress, and forging a peaceful world for the next generation. Okay. Ah, ito yung isang magandang biyaya niyan. So itong dito itong Philippines, US, Japan, sabi diyan, launch partnership for Luzon Economic Corridor Development. So today we are launching the Luzon Economic Corridor, which will support connectivity between Subic Bay, Clark, Manila, and Batangas in the Philippines. So ito pong lahat ng ito, nakaharap po ito sa South China Sea. Okay? And sabi ni PBBM. So the three countries expressed their commitment to accelerate coordinated investments in high impact infrastructures projects such as rail, ports modernization. Kaya ako natatawa na imagine ko yung mga benepisyo nito sa mga military ano sa sa mga naval, 'di ba? Ng mga kaalyado natin. Madaling makapagpunta ron, madaling ipon-ipon, maggrupo. Eh lang importante naman po 'yun. Kasi imagine 2025 siniguro ng China ang digmaan laban sa Taiwan. Oh. Tapos 2025 or 2027. Tapos ano pa lang ang nakukuha natin? Ilang piraso pa lamang na Black Hawk helicopter. Eh kita nyo naman dun sa digmaan sa Russia, sa Ukraine, shall I say, 'di ba? Parang tinitirador lang yung helicopter, yung mga attack helicopter. Oh, even jet fighter ng Russia madaling napapabagsak. Eh di lalo na tayo. Para lang kalapati yan na nilambat. 'Di ba? Ibangga lang yan sa drone na may bomba, wala na. Bilyones na ginastos sa mga yan, ubos. 'Di ba? So kinakailangan natin yung state of the art. Dahil mahalaga tayo sa Japan, mahalaga tayo sa Amerika, tama lang po ang kanilang aksyong ginagawa na palakasin po ang ating kakayanan sa pagdepensa ng ating teritoryo. Diba? Sabi rito, the White House says Japan and the US will help Manila establish a Luzon corridor of investments after the JAFUS Trilateral Summit. The Luzon corridor will connect Subic Bay, Manila, Subic Bay, Clark, Manila, and Batangas and will include the development of ports, rail, clean energy, and supply chains, among others. Okay? So yan po yung mga laman ng balita. Okay? So yan yung yan yung mga inaayawan ni Senator Amy Marcos. 'Di ba? I-enjoy niya na lang muna yung vibrator niya. Okay, iwan natin 'to, next topic tayo.